Sisiw natin katambayan, no? Yung ating mga sisiw dito para mas maging malusog po, sabay-sabay lumaki. Gagawin po natin, pupunin na lang po natin sa mga inahin, isahin na lang po natin para yung mga inahin din po natin ay makastahan na. Yung sisiw kasi natin dito katambayan, delikado sa uwak. Yan yung mga iba natin sisiw. Asa? Ito yung mga sisiw natin bago pisa. Dagdag. Dadalhin natin ito sa sa may kuryente doon sa dagat para lagyan na lang po ng ilaw. Wala mga bagong sisiw tin. Bueno. Apa yung mga dra? Ito siya, mo sa ikuan ako. Ay, kuhanin mo. Ang iba kasi natin sisiyo pag nilagay po sa isang inay, tinutuka po nila. So, kawawa. Yung iba namamatay pa. Kaya iisahin na po natin yung sisiyo, kukunin natin lahat at ilagay sa isang kulungan para lagyan ng ilaw at hindi magkasakit. Mga pila na ni Dribay? Mga 20 na kapino. Para mabilis sumami yung ating mga alaga, ganun yung ating gagawin. Ilalagyan natin yung ilaw. Lipat natin lahat dito. Sisiyo natin. Para maalagaan natin ang ayos yung ating mga alagang sisiyo. At na makapagsimula na rin po yung ating mga inahin dito. Yung mga inahin na kakapisa na magpakasta, mga 2 weeks, mga ganyan, bago sila magpakasta ulit. Ngayating yung ating mga alagang inahin, bagong pisa. Sige, at yung ating mga sisiw dito, lagyan na natin ito ng harang na karton, flooring po, para yung ilaw, yung initing ilaw hindi po makalabas o makaano talaga, makatama po sa ating mga alagang sisiw. Dito natin ilagay yung ating mga sisiw. Kita nyo naman, kahit paano mapainitan sila kada aga. At may kuryente po tayo dito, so sigurado hindi sila malalamigan pag nilagyan natin ng ilaw. Ang problema kasi sa sisiw, kung malamig, walang ilaw, walang inahin na mag-aalaga, magkakasakit po yan. Talaga maubos po yan, mamatay dahil sa lamig. So napaka-importante sa sisiw yung ilaw sa pag-aalaga. Magbibigay din po tayo ng antibacterial dito kahit once or twice a week para mapanatili po natin yung kalusugan. So, ganito lang magparami ng nitid, sabay-sabay, kahit 1 week lang yung pagitan po nila sa pagpisa, okay na po yan. Hindi naman mabubuli yung ibang sisiw nito. Kumakain na yung iba. So, yung ating manukan yan, nasa 100 meters ang layo. Yan po yung ating ilaw katambayan, no? Ito paano hindi malalamigan at 50 watts po yan mga katambayan. Yan na po yung mga sisiyo natin katambayan. May mga maliliit, ililipat po natin po yan para hindi po madisgasya po sa mga malalaki, lalo na pag kumakain na po sila, natatapakan po. So maaari po silang mamatay, ma-injured. Sayang naman po pag ganun ang nangyari. Kaya ililipat po natin yan sa ibang kulungan. Dahil nga sirang-sira na po yung ating manukan katambayan, ay nagpaputol tayo ng kawayan para gawing poste po. Mas matibay po ito kumpara po sa ginawa po natin poste. Nagbabagsakan na po yung gilid. At isa kasi natin sa plano, yun nga yung pag alaga ng pansabong, hindi pa natin sinulan kasi nga delikado po. Kung ganito yung gilid pa naman, mabilis lang po mapasok o manakawan tayo. Posible pong mangyari po yun. Kaya para kampante po tayo, kawayan yung ating
gagawing poste para hindi po basta-basta tayo mapapasok, maging matibay yung ating poste. Tingnan natin yung ating mga alaga dito, yung iba nakalabas, you know, kita talaga sirang-sira yung ating gilid. Nagbagsakan na kasi yung ating poste na nakakabit sa yero. Lahat-lahat talaga na nagastos natin dito sa ating manukan katabayan simula nung pinagawa natin ito. Nasa 40 to 50k. Kung tatanungin nyo naman po ako kung nakabawi na ba tayo, ay kahit pa paano kumita naman po tayo ng konti. Mga native lang kasi yung ating mga alaga, at saka yung simula tayo dito, mga heritage yung ating alaga, nakabenta pa naman tayo, so bawi po tayo. At ito na nga, ito na karami yung ating ating mga manok. Hindi na kasing rami yung para dati na umabot ng dandaan, lalo na sa sisiw. At kung sakaling maganda yung paglaki ng ating mga alagang sisiw, makasurvive, mas dadami pa po ito kasi meron pa namang susunod na nangiitlog na naman po. Titingnan po natin yung mga manok po natin dito na baka may sakit na, para sa ganun masolusyonan natin yung isa po natin na manok. Yan, lumabas, hindi pa to siguro nakakain, kitang kita. Maaga po kasi tayo ngayon, kaya paano makita natin yung ating mga alaga, makapasyalan po natin dito. Grabe yung pagbagsak ng ating mga poste. Kailangan talaga iano natin to, i-renovate, palitan, lalo na't maglalagay tayo ng babuyan dyan, yung baboy natin na buntis, dyan natin nilalagay pag nanganak na. O kailangan natin na maging matibay yung ating mga poste, pader, para hindi tayo basta-basta mapapasok. So ganito po, pag nag-alaga o nagmanukan po kayo, gagastos po talaga kayo ng malaki. Siguraduhin lang po na ready po kayo malugi. Maganda po magpakain po ng mais, lalo na malamig yung panahon, so nagbibigay init po sa kanilang katawan. At kahit sa mga sisiyo po, lalo na kung yung sisiyo natin ay nasa 3 weeks, 4 weeks old, pwede na po yan lagyan ng corn grits, haluan yung kanilang feeds. Sa ating mga malalaki, yan, kung sanay naman po yung ating mga manok mo na kumain ng buo po na mais, pwede po yan, maganda din po yan sa kanilang katawan. Lalo na po sa mga nangingitlog, talagang sigurado na maganda yung itlog. Yung mga manok po natin, dahil pangit yung panahon, halos araw-araw umulan po dito, nagbigay tayo ng crack corn. Yun yung pinakamaganda sa kanila. Yung ating mga manok sanay na po kumain sa crack corn, goods na goods po yan sa kanila. So yan lang po yung mga ganapan ngayong araw, mga katambayan, at maraming salamat po sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe, napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan lang po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin, at huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod videos. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat, at God bless, ingat po kayo palagi.